Kasi, hindi naman 'to ano, hindi naman siya controversial per se, pero ano 'to, development 'to, eh. Not in a good way for SMNI. For for ACQ, it's not a good development. But, it's a development nonetheless. Pero bago tayo magpunta sa topic na 'yan mga kotsero, ha, 'wag niyong kalimutan meron po tayong Sendwave. Okay, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po yung magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas sa pamamagitan ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, tapos gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees through GCash, cash pickup sa mga pawn shops at sa mga iba't ibang bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Oh, di ba? Alam nyo na ba? Hindi ko alam kung alam nyo na eh. O malamang alam nyo, narinig nyo na sa ibang tao to. Pero, eto na nga ang ganap. Oh, ayan na. Pak! Ay, ang pangit ng ano ko. Oh, ayan. Oh, di ba last month? Last month ba or June? O basta ano, sometime last in the past few weeks or months. Eh natanggal yung ano, tinanggal ni YouTube, ni Google yung ano, yung YouTube channel ni ACQ. Yan. Ngayon, si Facebook naman ang gumalaw, si Meta. Wala na raw yung kanyang ano, Facebook at Instagram pages ni ACQ. Wala na. It's gone. Although nakita ko no, nasa YouTube pa yung ano, nasa YouTube pa yung LCAB, Laban Kasamang Bayan, tsaka yung News Blast. Yung dalawang channel na yun. Kaso, nahirapan sila makarecover, no? Hindi sila, ano. Alam nyo kasi mga kotsero, ang challenge kasi sa ganyan, halimbawa, pag nawalan ka ng YouTube channel, is maibalik mo yung dati mong mga followers. And, syempre, ah, like, for many of us, yung followers namin, nadagdagan mostly because of the elections. Dahil sa eleksyon. So, medyo struggle, no? Sino si ano, sino ba 'to? Si, Ben Barubal, 'di ba biglang nawalan ng channel, na-copyright daw siya, eh. Tapos ngayon medyo nag-ano, trying to recover yung nawala sa kanyang ano, subscribers and followers. Gano'n din si SMNI. So, parang nasa 1 million plus na yata sila or 2 million nung nakaraan tapos nung nawala yung YouTube channel nila, nahirapan sila maka-recover ngayon. Yung LCAB nasa 14,000, yung News Blast nasa 1,000 plus plus. Ah, it's yun yung ano realidad namin. Kaming mga nasa social media, yan ang realidad namin. Wala talaga kaming magagawa, ganyan talaga. It is what it is. But pag-usapan natin ngayon 'to, yung Facebook page ni, I think this is the personal Facebook page at Instagram ni ACQ, I think. So ito yung balita. The Facebook page and Instagram account of Kingdom of Jesus Christ founder and leader Apollo Kibuloy appear to have been taken down as both were unavailable online. Ah, hindi pa natin alam kung ano 'to, kung tinake down ba ni ACQ ng SMNI or KOJC, hindi ko alam kung anong dapat bang itawag. Kung tinake down, kung sila mismo ang voluntarily nagtanggal, 'yun ang gusto kong sabihin. So, hindi ko alam kung sila mismo ang voluntary nagtanggal or tinanggal ni Meta. Kasi wala pang sagot si Meta. Wala siyang comment about it right now. At hindi ko alam. Hindi ko alam kung masasagot ba sila. But etong sabi, netizens observed that Kibuloy's social media sites were no longer accessible as of Thursday night. So Inquirer.net has sought the site of Meta, the company managing Facebook and Instagram, but country representatives have not yet replied as of posting time. So wala pang sinasabi. Wala pang sinasabi kung eto ba dahil doon sa for whatever, dahil ba to sa kaso niya sa US or is it because of something else entirely. Yung kay YouTube medyo yung kay YouTube noon medyo may paliwanag, 'di ba? Naalala natin 'yun. Ito yung paliwanag ni YouTube dati.
Si Inquirer talaga kahit kailan walang kwenta, eh. Appointed son of God cast out of YouTube. O yan. Ang paliwanag ni okay. Violation daw ng kanilang community standards. Ay, hindi sinulat ni Inquirer dito. But nung si YouTube yung nagtanggal, may paliwanag sila. Ang sinabi agad nila, violation ng community standards. Yun ang sinabi nun. So, eto kay Meta, wala pang comment hanggang ngayon. Just this June 2022, Kibuloy's YouTube account was taken down after a Canadian content creator asked the video streaming site why the religious leader's channel is still available considering that he is wanted in the United States. So, yun yung ano dyan yun yung naging basis nila. Yung kaso. So, yun, Kibuloy, the spiritual advisor of former President Rodrigo Duterte, was declared a wanted crime suspect for allegedly or supposedly conspiring to engage in sex trafficking by force, fraud, or coercion, etc. So medyo hindi pa natin alam kung saan nanggaling to, no, yung pagkawala ng Facebook at Instagram accounts ni ACQ, hindi pa natin alam. Pero kung gawa ito ni Meta, well, I would think they would release a statement. 'Di ba? Parang yung kay YouTube dati. Maglalabas siya ng statement. And tulad nung sinabi ko before, nung umpisa pa lang, 'di ba, nung unang natanggalan ng YouTube channel si ACQ, sinabi ko na malamang sa malamang ang susunod diyan ay yung kanyang SMNI News channel. And yun na nga yung nangyari. After nung YouTube channel, natanggal din yung SMNI na channel. Ngayon, they're in Rumble. They're in Rumble ngayon. Tapos, ngayon, ito, Facebook, yung kanyang personal, I think this is a personal account. Hindi naman siguro to yung SMNI pa. I would think. Tingnan natin kung bukas pa yung SMNI ng YouTube. Dalawa yan eh. Facebook pa. Buhay pa naman. Buhay pa naman yung SMNI News sa Facebook. Yan. Yung sa dalawa yan eh, yung tawag dito. Yung DZAR, dalawa yan. Yung sa radyo nila, merong channel. So, malamang sa malamang, it's next on the table if ever. So I think kailangan pa uli ng isa pang plan B ni SMNI pagdating dito. Kung gusto pa nilang i-retain yung kanilang what do you call this? Yung kanilang social media platforms. Kailangan niyang gawin yun. Or he could face the cases sa states, but I don't know how feasible that will be. Hindi ko alam kung pupuntahan yun, kung haharapin niya yung mga kaso na yun. It's up to him. It's entirely up to him. Although allegations pa lang naman yun. And pero may kaso na yata nakalodge. So it's really up to them how to deal with this. So there. Which ako naman, mahirap kasi yung kapag meron ka talagang meron naka-lodge again. So, ako lang how they're going to go about this. Pero it's up to them. And I wish them well whatever their plan is. Whatever their plan is, I wish them well. Kasi hindi kasi yan katulad ng ang social media kasi hindi siya katulad ng mainstream kung saan ang may-ari ng plataporma is gobyerno. 'Di ba? Yung airwaves, ang may-ari ng airwaves government eh. Tapos ina-assign lang yung airwaves na yan sa kung sino man ang mag-a-assign. Ako sino man yung nagre-request ng assignment ng airwaves. So, to do that, you have to get a franchise, sa legislative franchise. Kaya nga nawala ng ABS-CBN. That's the thing sa mainstream. Pagdating naman sa social media, ang may-ari is private citizens. It's a private company. And mas challenging yan kasi yung private company is not based in the Philippines. Hindi nakabase sa Pilipinas eh. Yung social media na ginagamit natin ngayong lahat, yung Facebook, YouTube, Twitter, or X, all of these things, TikTok nga, China pa yan eh. All of these things are owned by private corporations. Except for TikTok, kasi syempre, alam niyo naman sa China, everything state-owned. Yun lang.
Kapag sa China, lahat pag-aari ng ano, ng gobyerno. Pati mga private companies. But anyway, so yun. So we are really at the mercy of the the private companies. And lalo na ang mas challenging pa diyan talaga is kasi naka-base siya out of the country. Wala sa Pilipinas, eh. Wala sa Pilipinas. Unless meron nga tayong sarili. Kaya nga tayo, marami naman tayong mahuhusay na IT professionals and ang problema kasi sa Pilipinas hindi sumusuporta sa ano, eh, sa sariling atin. Nagkaroon na tayo ng social media na pang Pinoy, 'di ba? Na yung Big Kiss, naalala niyo 'yun? Naalala niyo pa ba yun, yung Big Kiss? Kaso hindi nag-take off, eh. Hindi nag-take off yung Big Kiss masyado. Actually, ang challenge talaga ng Big Kiss is yung interface nila. Medyo hindi maganda yung interface. Ang hirap gamitin. Another thing is walang masyadong gumamit. Hindi siya nag-take off talaga. So, isa sa mga challenges natin sa Pilipinas 'yan. Kung gusto nating magkaroon ng mas malayang social media sa Pilipinas, we need to start supporting our own. We need to start supporting our own. So, gano'n lang 'yan. Gano'n naman kasimple 'yan. Um, Lalo na ngayon, medyo umiingay-ingay na yung tawag dito, medyo nagkakaroon na ng mas matinding ingay yung mga Pilipino globally. I think it's about time that we take advantage. Hindi ako agree ambot lang na dahil sa colonial mentality. I don't think it's about colonial mentality. It's about assumption ko lang naman 'to. Hindi naman ako expert diyan. Pero sa pananaw ko lang naman, it's about the ease of use. Yung ano ba, yung dali ng paggamit. Kasi kung Big Kiss, meron kang Big Kiss. Yung pamilya mo ba lahat 'yan nasa Big Kiss? Wala, wala, 'di ba? So paano mo siya gagamitin kung lahat ng Pilipino ay naka-register na sa Facebook? Mas maganda pa yung interface ng Facebook, mas madali siyang gamitin, et cetera, et cetera. So, kailangan talaga ng push, eh. Kailangan talaga. I don't think it's colonial mentality. Yung ano lang talaga, yung practicality na gagawa ka pa ng bagong account tapos ima-migrate mo lahat ng tao mo dun sa account na yun, et cetera. I don't think it is about colonial mentality lang yun. Pero kung mas maganda kung mas maganda yung interface at mas maraming gumagamit, I would think si Big Kiss would have survived. Would have survived nung panahon na yun. Sabi ni Tindy, si China daw may sarili nilang kasi bawal sa China ang Facebook, 'di ba? Bawal sa China ang Facebook. Ano yung sa kanila doon? Ano yung pangalan ng social media nila? Weibo? Weibo ba 'yun? O Bobi, Weibo ba 'yun? Basta 'yun, may social media silang sarili. Kasi bawal ang doon, bawal ang Facebook, bawal ang YouTube. Kasi regulated lahat nga. Lahat hawak ng gobyerno lahat, regulated niya lahat. Pati yung pinag-aaralan nila, hawak ng gobyerno lahat, lahat. Walang buhay doon. Walang buhay doon. Ayan nga, Weibo nga, Weibo. So yun, wala kang choice. Kailangan mong gamitin yun kasi wala ka ibang magagamit, 'di ba? Wala ka ibang magagamit other than that. So, kung gagawin sa Pilipinas 'yun, I don't think hindi lilipad sa Pilipinas 'yun, maarte tayong lahat mga Pilipino. Sasabihin naman, "Pinipigilan namin kalayaan." Gano'n ang mangyayari diyan. I don't think it will fly sa Pilipinas. Yung ire-restrict mo, hindi 'yan. Hindi lilipad dito 'yan. Ah, pero puwedeng gawin para mapuwersa yung mga Pilipinong gumamit ng iba. Pero I don't think it will happen. I don't think it will happen. So, yun ang yun talaga ang challenge talaga natin sa Pilipinas. Yung users. Yung Big Kiss, okey yung Big Kiss, eh. Kaso yun nga, ang problema walang users. Konti lang ang nag-sign up. So, yun. Oo, yung Threads. Alam niyo yung Threads? Yung Twitter version ng Facebook? Sabi ni Renny Watanijo. Yung Threads nag-flop kasi di nila maiwan ng Twitter. Exactly. That's the point.
Nag-ano lang siya, success lang siya for 1 day. Ay, success lang siya for 1 day yung Threads. Tapos wala na. Hindi na lumipad. After nun wala na. Kasi may Twitter, eh. Established na yung Twitter. And gano'n talaga, 'pag bumangga ka sa malalaki na at established na, mahihirapan ka. Unless by legislation, eh, yun nga, ipagbawal yung ibang mga social media, maliban dun sa kung ano man yung i-a-approve ng gobyerno, which I don't think it will happen. Hindi talaga. Hindi talaga mangyayari yan. Good luck po sa SMNI na ano, patuloy na although madali rin naman mag-start ng bagong channel, madali rin mag-start ng bagong account. Yun nga lang, may experience mo yung ano, may experience mo yung, ah, kasi ang hirap ibalik, ang hirap ibalik nung mga nawala, 'di ba? Ilang milyon na yun, nasa 1.2, 1.3 na yata million subscribers yung SMNI dati. Ta's ngayon naghihirapan sila, nahihirapan silang ibalik. So, and it happens sa lahat ng content creators. It's not about ano, eh, it's not about hindi hindi sa dahil, hindi siya dahil walang interes ang tao. It's just that there was a moment in time na ikaw yung maingay, na ikaw yung kumbaga, ikaw nasa iyo yung interest ng majority and lumipas na yon, hindi na babalik yon. Unless magkakaroon uli ng ganong event, eh, ano, doon lang uli babalik yan. Pero tulad nga ngayon sa SMNI, sa YouTube lang 'to, hindi ko alam sa iba. Yung sa YouTube nila, dalawa lang yung nakita ko, yung Newscraft tsaka yung LCAB. Tapos parehong yung LCAB, yung LCAB nasa 14,000, tapos yung News Blast nasa almost 2,000. Parang mahihirapan sila dun, mahihirapan sila ibalik yun. Mahihirapan sila ibalik. Kaya ano, kaya kaming mga nasa social media, ingat kami diyan. Ayaw namin nung ano na yung demonetize medyo tolerable pa yan, pero yung i-de-demonetize isa, dalawang video sa'yo, okey lang yun, medyo tolerable pa yun. Pero yung ma-takedown yung channel, napakasakit nun. Sakit nun, ang hirap trabahuhin uli nun. Anyway, anyway, so yun. So hanggang dito lang po muna tayo mga kotsero 'no, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, and please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see all of you in our next live stream. Bye everyone, see you next time. Bye.